bigat ng mga talukap ng mga mata niya. Nang sa wakas ay naidilat niyang mga iyon at bumungad sa kanyang malaking orasan sa kwarto nila. 15 minutes na lang para mag-alas 5. Nakatulog pala siya. Ipinikit niyang muli ang mga mata. Saka napadilat din ang maalala na kasama niya kanina si Brandon. Nasaan ito? Tinulugan niya palang kaibigan niya. Katabi niya ang malaking unan sa kama. Mukhang wala rin sa loob si Brandon. Baka inilipat siya ng kaibigan sa kwarto nang makatulog siya. Baka naiwan ito sa sala at patuloy sa pag-iinom. Pauwi na si Sid. Hindi man lang niya ito na-text man lang na andun si Brandon. Sinubukan niyang bumangon pero wala pa rin siyang lakas. Kusang pumikit ang mga mata niya. 5 minutes lang. Pipikit na muna siya ng 5 minutes. You jerk! Napakunot noo siya nang makarinig ng malakas na sigaw. Kasunod ang malakas na lagapak na parang may sinuntok. Pinilit niyang mapadilat kahit ayaw mag-cooperate ng mga mata niya. Tumambad agad sa kanyang isang lalaking nakasuot lang ng brief na sunod-sunod na pinagsusuntok ng isa pang lalaki. Blanco ang tingin niya na parang pinaprocess pa ng utak ang nakikita. Ang kapal ng apog niyong dito pagawin ang kalokohan niyo! Malakas na suntok ulit ang dumapo sa mukha na ng lalaki. Nang naging malinaw ng eksenang tumambad sa kanya ay napabalikwas siya ng bangon. Stop! I'm sorry bro! Hindi ko alam na. Hindi natapos ni Brandon ang sasabihin sana nito dahil sinuntok ulit ito ni Sid. Tatayo na sana siya pero natigilan ng malamang wala siyang damit pang itaas. Nang tingnan niya ang sarili ang tanging suot niya ay ang kanyang panty. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang nakakalat nilang damit ni Brandon sa sahig. No! Ayaw tanggapin ang sarili niyang naisip na maaaring nangyari sa kanila ni Brandon. Nang maitulak ni Brandon si Sid ay mabilis na pinulot nito ang mga damit at tumakbo palabas ng kondo. Agad na ibinalabal niya sa katawan ng kumot upang saklolohan si Sid na natumba sa sahig. Itinukod nito ang isang siko sa sahig habang nakaangat ng bahagya ang katawan. Walang anumang pinahid ng isang kamay nito ang dugo sa bibig habang napapatiimbagang. Sid! Worried na sigaw niya nang makita ang sugat sa mga labi nito. Nang akmang hahawakan na niya ang asawa ay papiksing iniiwas nito ang katawan sa kanya. Don't you dare touch me! Galit na sigaw nito. Natigilan siya. Sa kanya naalalang halos hubad na siya lahat, pati na si Brandon. Siguradong ibang iniisip nito tungkol sa kanila ng lalaki. Tumayo si Sid na galit pa rin ang muka na nakatitig sa kanya. Pinagmasdan nito ang kabuuan niya mula ulo hanggang paa. Para siyang nanliliit sa klase ng titig na ibinigay nito. Napahigpit ang kapit niya sa buhol ng kumot na nakabalabal sa kahubdan niya. Sid, wala nangyari sa amin. Gumagalgal ang boses niya. Pagak na napatawa si Sid na pinahid uli ang dugo na umaagos sa gilid ng bibig nito. And you want me to believe that? Muli ay tiningnan nito ang katawan niya. Napalunok siya. Hindi ko alam kung... bakit? Hindi ko alam, pero wala talaga nangyari sa amin. Brandon is gay. Mas lalo yatang nagalit ang mukha nito sa sinabi niya. Gusto mo pa rin paikutin ang ulo ko? Andy, ilang beses na kayo nagtampisaw sa kaligayahan sa kondo ko at sa mismong kama ko. Pinagdidiinan nito ang salitang ko na parang pinapahiwatig na wala na siyang karapatan agad sa mga pag-aari nito. Sid, please. Sana hinayaan mo siya magpaliwanag bago binugbog. I'm sure papatunayan din niya sa'yo na bakla nga siya. Sa katunayan ay nandito siya para sabihin sa akin ang naging problema niya sa boyfriend niya. Sinubukan niyang lumapit kay Sid pero umatras ito. You even want me to protect him? Nasasaktan ang ekspresyon ng mukha nito. Sid, please. Nakita niya ang pandidiri sa mukha nito bago nagsalita. I even wanted to marry you in church. Hindi makapaniwala na sabi nito saka napatawang muli ng pagak. Umaagos na pala kanina pa ang mga luha niya nang hindi niya namamalayan. Sid, hindi kita niloko. I swear. Kausapin natin ang mga kaibigan ko and they will testify that Brandon is gay. Kung lolokohin mo lang din ako, sana'y humanap ka ng ibang lugar na hindi ko kayo mahuhuli. You have the audacity to do it in my territory? Bullshit, Andy! Napakislot siya sa malakas at galit na boses nito. Tatawagan ko siya.
Pababalikin ko si Brandon. Kausapin at no need. You can be with him if you want. I don't give a damn. Pagkasabi nun ay nagmamadali na itong lumabas ng kwarto nila. Mabilis na sinundan niya ito pero nakalabas na rin ito ng pinto ng unit. Hindi na siya makahabol dahil tanging kumot lang ang nakatabing sa katawan niya. Nangihinang napaupo siya sa sopa. Nasa tuhod niyang magkabilang siko. Itinakip niya ang dalawang kamay sa mukha habang humahagulgol. Nang hindi na makahinga dahil sa pag-iyak ay tinanggal niya ang mga kamay sa mukha. Wala sa loob na napatingin siya sa orasan sa itaas ng dingding sa may TV. Mag-aalas 5:30 pa lang ng hapon. Kaninang nagising siya ng malapit na mag-alas 5 ay may damit pa siya noon. Higit sa lahat ay hindi niya katabi sa kama si Brandon. Ni hindi nga niya ito nakita sa kwarto. Paanong nangyari na tanging pang ibabang saplot na lang ang naiwang suot nila ni Brandon nang dumating si Sid? Pinakiramdaman niya ang sarili para maniguro. Alam niya na walang nangyari sa kanila ni Brandon. Umiiyak pa rin siya nang maisipang tawagan ng kaibigan. Hindi nagre-ring ang phone nito. Naisipan niyang tawagan si Sid. Panay lang ang ring nun. Ine-expect niyang hindi nga ayon sasagutin ng lalaki. Tumayo siya at nagmamadaling nagbihis. Kailangan nilang mag-usap ng asawa niya. Naisip niyang baka nasa bahay nila ito. Nagmamadaling umuwi siya sa bahay nila ni Sid. Naabutan niya ang iilang taong abala sa pagtanggal ng mga dekorasyon sa loob. May nakita siyang balloons na inaalis ng mga ito. Bakit inaalis ang mga yun? Hindi na ba itutuloy ni Sid ang graduation party nito dahil sa nangyari sa kanila? Gusto niyang umiyak uli pero pinigilan niya. Agad na pumunta siya sa kwarto nila pero wala ito roon. Kahit ang library at theater room nila ay pinasok niya pero wala ang lalaki. Sinubukan niya uling tawagan ito pero hindi nito sinasagot. Nagkulong siya sa kwarto at ipinagpatuloy ang pag-iyak. Nang mapagod sa pag-iyak ng matagal ay sinubukan niya uling tawagan ito. Hindi na niya makontakt ang number ni Sid. Naghintay siya hanggang madaling araw. Umaasa na uuwi ito at makikinig sa paliwanag niya. Pero walang Sid na dumating. Hindi siya nakaramdam ng gutom o pagkauhaw. Kahit kanina pa siya walang inilagay sa loob ng tiyan. Lumabas siya para lang maghintay sa sala. Wala nang mga taong busy sa pagtatanggal ng mga dekorasyon sa bahay nila. Wala na yung mga balloons at mga bulaklak sa paligid. Nalungkot at naiyak siyang muli. Dahil sa kanya hindi man lang ma-celebrate ni Sid ang graduation nito. Pati ang house blessing nila ay siguradong hindi rin matutuloy. Nakatulugan na niya uli ang paghihintay sa sala. Nagising siya ng alas 5 ng umaga. Mabilis na tumayo siya at pumunta sa kwarto nila. Wala pa rin si Sid. Tiningnan niya ang phone. Hindi ito nagparamdam man lang. Imbis na umiyak uli ay naligo siya at nagbihis. Baka kasi sa kondo nila umuwi ang lalaki. Panay ang dasal niya na sana ay nasa kondo nga nila si Sid. Pagkarating doon ay nakita pa rin niyang kalat na naiwan kahapon. Sakalang niya napansin ang mga nasirang gamit at basag na salamin sa kwarto nila. Maaaring dahil yun sa suntukan ni Sid at Brandon. Pinahid niya agad ang mga luha na magsimula na naman yung umagos. Niligpit niya ang mga nagkalat na basag na salamin at gamit sa kwarto. Dahil parang wala sa sarili habang ginagawa iyon, ay nasugatan pa siya nang bigla niyang hawakan ng isang bubog. Pinahid niya lang ang dugo na umagos galing sa sugat. Hindi man lang siya nakadama ng hapdi sa sugat. Siguro dahil mas masakit ang nararamdaman ng puso niya kaysa sa sugat na yun. Ilang oras din ang ginugol niya sa paglilinis ng kondo. Naisip niyang baka sa bahay ng mga magulang nito sa Maynila umuwi ang asawa. Gusto niyang puntahan ito roon pero nahihiya siya sa ama nito. Alam niyang doon umuuwi ang papa ng lalaki tuwing weekdays habang nasa Tarlac naman ang mama nito. Gusto niyang sila lang muna ni Sid ang mag-aayos ng problema nila. Ayaw niyang malaman ng mga magulang nila iyon hanggat hindi pa nila nare-resolba. Kahit ilang oras siyang naglinis ay wala siyang naramdaman na pagod. Busy kasi ang utak niya kay Sid. Nang matapos siya sa ginagawa ay sakalang siya umupo. Sakto namang tumunog ang phone niya. Excited na tiningnan niya kung sino ang tumatawag. Baka nahimasmasan na sa galit niya ang lalaki. Nanlumo siya nang makitang ang mami niya yun. Kahit hindi niya feel makipag-usap kahit kanina ay napilitan na rin siyang sagutin ang tawag nito. Ma'am, umuwi ka at may kailangan kang ipaliwanag sa amin. May galit sa tinig nito. Ano hong? Takang-taka siya sa tono nito. Umuwi ka rito, Andy. Hindi mo na kami binigyan ng kahihiyan.
Pagkasabi nun ay humagulgol na ang mami niya. Napatda siya. Sinabi ba ni Sid ang tungkol sa naabutan nito sa kondo? Malakas ang kutob niyang yun ang dahilan ng hysterical na iyak ng ina niya. Halos hindi na siya makahinga sa sobrang kaba, kalituhan, at higit sa lahat dahil sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Basta na lang niya nabitiwan ng phone. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat sa mga magulang niya. Alam niya na wala siyang ginawang masama. Pero wala siyang ebidensyang maihaharap sa mga ito para ipagtanggol ang sarili. Tanging si Brandon ang susi at hanggang ngayon ay hindi niya ito mahagilap. Bakit mo to nagawa sa akin, Brandon? Naghihinagpis na tanong ng isip niya. Saka pumasok sa isip niyang matinding sama ng loob nito sa kanya. Bago ito nakiusap na makipagkita sa kanya. Ginawa ba yun ng kaibigan dahil sa galit at sama ng loob nito? Ganun ba kababaw ang naging samahan nila para rito? Dumoble ang sakit na nararamdaman niya dahil sa naisip. Napatingin uli siya sa phone na nasa sahig. Hindi niya alam kung nasa kabilang linya pa ang ina. Sana naman ay paniwalaan siya ng mga magulang para huwag madagdagan ng paghihirap ng kalooban niya ngayon. Parang gripong hindi maawat-awat ang pagbalong ng mga luha niya habang nakatitig sa mga larawang nasa phone ng ina. Hindi ko akalaing ang pagre-rebelde mo dati pa ay makakagawa ng ganyang klase ng bagay. Ano pang mukhang ihaharap ko kay Janice at sa pamilya niya? Iningatan namin ang pagkakaibigan namin hanggang sa maging isang pamilya na rin kami. Ikaw lang pala ang sisira nun. Panay ang hagulgol ng ina niya habang yakap-yakap ng daddy niya. Bakit umabot sa ganoon ang galit ni Brandon sa kanya? Nasa 5 larawan ang pinadala sa social media account ng mami niya through personal message. Ipagpasalamat niya na lang na hindi yun pinost kung saan makikita ng lahat. Ang mga nasa larawan ay sila ni Brandon na nakahiga sa kama. Nakapikit siya na naka-expose ang mga balikat habang natatakpan ng kumot ang katawan. Kahit sinong makakita ay mag-iisip na wala siyang saplot sa ilalim ng kumot na yun. Si Brandon ay nakahiga rin sa tabi niya at walang damit pang itaas. Nakapikit din ito pero base sa angle na nakikita niya ay ito rin ang kumuha ng pictures na yun. Napahikbi siya habang napatakip sa bibig. Hindi niya lubos maisip na kayang sirain ni Brandon ang buhay niya ng ganun-ganun na lang. Naging mabuti siyang kaibigan dito. Kung hindi ka naman pala naging masaya sa kasal niyo, sana ay sinabi mo na lang sa amin. Hindi yung pumatol ka sa ibang lalaki at sa pamamahay niyo pa mismo ginawa. Patuloy ang mami niya sa pagsasalita kahit hirap ito dahil sa pag-iyak. Wala mang sinasabi ang daddy niya ay nakikita niya rin ang disappointment sa mga mata nito. Daddy's girl siya, kaya siguro hindi na ito sumasabay sa galit ng mami niya. Napailing-iling siya. This is a setup. Walang nangyari sa amin, mom, dad. Kaibigan ko to at isa siyang bakla. Hindi siya pumapatol sa babae. Nagsusumamo ang boses at ang mga mata niyang nakatingin sa mga magulang. Sana kahit ang mga ito ay maniwala sa kanya. Mas lalong lumakas ang hagulgol ng ina niya na alam niyang hindi naniniwala sa paliwanag niya. Sinubukan ko nang magpaliwanag kay Sid. Alam na rin ni Sid. Mas lalong nabahala ang ina niya. You're killing me, Andy. Hindi ko alam kung paano makakaalis sa pagkakasadlak dahil sa pangyayaring ito. Hindi ko nakakayaning humarap pa kay Janice. Hindi ko kaya. Naging hysterical na uli ang mami niya at biglang umalis. Laurel! Tawag ng daddy niya nang umalis ang mami niya. Hindi niya kayang salubungin ang tingin ng ama. Kahit alam niya sa sarili na wala siyang ginawa ay parang nahusgahan na siya ng lahat. Dahil mas may ebidensya na may kasalanan nga siya. Napabuntong hininga ang daddy niya na nakatingin sa kanya ng matagal. Wala mang salitang namumutawi sa mga labi nito ay sapat na ang tingin na ibinigay nito sa kanya. Nang buksan niya ang profile nang nag-send ng picture sa mami niya ay naka-deactivate na agad iyon. Hinintay niyang lumabas uli ang mami niya. Alam niyang itong pinaka-apektado. Halos 1 oras siyang naghintay sa sala. Ang daddy niyang nakita niyang bumalik na hindi kasama ang ina niya. Pinainom ko ng pampakalma ang mami mo. Seryosong-seryosong mukha nito. Umupo ito sa harap niya. Gusto kong paniwalaan ang paliwanag mo, Andy. Pero ibang sinasabi ng mga larawang nakita namin. Nasaan si Sid? Nakapag-usap ba kayo ng maayos? Umiling-iling lang siya.
Parang pasan niya ang buong mundo sa mga balikat niya. Nagpapasalamat pa rin siya sa daddy niya at nakinig pa rin ito sa paliwanag niya kahit paano. Your mom is devastated. Kagabi pa siya hindi mapakali. Mabuti na lang at nandito ako nang matanggap niya yan. I was so worried dahil hindi lang isang beses siyang nahimatay. I tried to convince her na makinig sa paliwanag mo. But she's not ready. Ayokong magdamdam ka sa ina mo, okay? Hayaan mo na muna ang mami mo. Unahin mo si Sid. Ayusin niyo hanggat maaari. I'm sure kaya mo siyang bigyan ng proof or witness na pwedeng mag-back up sa paliwanag mo. Hinawakan ng daddy niya ang dalawa niyang kamay. Thanks, Dad. Mahigpit na yumakap siya sa ama na para bang umaamot ng lakas dito. You're tough and strong, anak. Ikaw lang ang makakapagbigay ng solusyon dito. Nandito lang kami ng mami mo kahit anong mangyari. For now, intindihin mo lang din muna ang mami mo. Hindi na siya nagsalita pa. Mahigpit ang pagyakap niya sa ama. Gustuhin man niyang manatili sa bahay nila para suyuin ang ina. Pero kailangan niya bumalik ng Maynila. Bukas na ang graduation ni Sid. Umaasa pa rin siyang kakausapin din siya ng lalaki. Pinahatid siya ng ama sa bahay nila Sid. Halos buong araw din niyang sinubukang tawagan ng asawa. Pero hindi na talaga nagre-ring ang number nito. Pinilit niya ang sarili na kumain kahit wala siyang gana. Ayaw niyang mawalan na lang bigla ng malay. Plano pa niyang pumunta sa graduation ni Sid kinabukasan. Hindi pa rin niya maiwasang umiyak kinagabihan dahil hindi pa rin umuuwi si Sid sa bahay nila. Kahit madaling araw na siyang nakatulog ay gumising pa rin siya ng maaga. 1 oras lang yata ang naging tulog niya. Naligo agad siya at nag-ayos ng sarili. Dapat ay presentable siya dahil dadalo siya sa graduation ni Sid. Siguradong makikita niya ang asawa sa araw na yon. Mabuti na lang at nakapagluto na rin ng stay out nilang katiwala. Kumain lang siya ng konti saka tinawagan si Mang Johnny para magpahatid sa venue ng graduation. Nakasuot siya ng dark shades para matakpan ng mugtong-mugtong mga mata. Sobrang dami ng mga tao. Napakalayo niya sa stage. Pero kitang-kita niya naman ang lahat na nagmamarch ang mga graduates. Matyaga siyang naghintay. Kahit kanina pa siya nakatayo, hindi niya inaalis ang mga mata sa entrance. Nagsimula na nga ang pagmarcha ng mga graduates. Matagal din ang hinintay niya bago niya nakita ang inaabangan. Napasinghap siya nang sa wakas ay makita si Sid na nakatoga. Mabilis na kinuha niya ang phone at kinunan ito ng pictures. Kasamang nagmarcha ng asawa ang mga magulang nito. Napaiyak uli siya nang maisip na kasama sana siya sa lakad ng tagumpay nito sa importanteng araw na yon. Mabilis na pinahiran niya mga luha sa pisngi. Pero nang hindi naman yung tumitigil sa pag-agos ay hinayaan niya na lang.